Jazz, bakit ka andito? Tanging tanong ni Kevin na siya namang ayaw na ayaw makinig ni Jasmine. Dito na ba magkakaalaman ng dalawa? Alamin natin sa parting ito. Pero bago muna tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Nabalot na katahimikan ng pagitan nilang dalawa. Tila ba, medyo nanibago sa isa't isa matapos ang pangyayari. Dahil nakakaumay ang katahimikan iyon, ay naglakas loob na si Kevin na putulin sa pamamagitan ng isang tanong. Jazz, bakit ka andito? Nang marinig iyon ni Jasmine, ay bigla naman siyang natigilan. Hindi niya inaasahan na ganoon ang itatanong sa kanya ni Kevin. Para magtrabaho. Tanging sambit niya dito. Yun lang ba ang dahilan kaya andito ka sa malayong lugar na ito? Sambit niya sa dalaga. Oo, sayang naman ang kita. Dagdag ipon niyon para sa darating na pasukan. Dagdag na paliwanag sa kanya ni Jasmine. Habang siya ay palihim na tinititigan ng dalaga. Na tila ba pasimpleng binabasa ang galaw nito. At habang sinasabi ni Jasmine ang mga rason niya, ay napapangiti naman siya. Na matapos magpaliwanag ang dalaga, ay bigla naman siyang sumagot ng, ba't mo ako iniwasan? Bigla naman napatigil ang dalaga at napalingon sa kanya nang sa paglingon ni Jasmine ay bumungad sa kanya ang malapit na mukha ni Kevin sa kanya. Malapit na unti na lang ay maghahalikan na silang dalawa. Sa gulat ng dalaga ay agad naman itong nagbawi at bahagyang umatras ng kaunti sa distansya nilang dalawa. Hindi Ikaw? Iwasan ko? Bakit? Sino ka ba sa palagay mo? Tanging dahilan ni Jasmine sa kanya. Gwapo na type mo. Sabat sa kanya ni Kevin at mas lumapit palalo sa kanya na parabang hahalikan siya. Naku Kevin, tigilan mo ko dyan kung ayaw mong masapak sa mukha ng malakas-lakas. Panat niya kay Kevin. O bakit? Kaya mo ba akong sapakin? Sagot sa kanya ni Kevin. O bakit, hindi ba? Bigla naman natigilan ng binata nang maalala niya ang inabot niya ng nakaraan kay Jasmine. Bigla niyang naalala na malaboxing champion pala sumapak ang dalaga. Kaya ayan, napatras siya at umayos ng pagkakaupo sa upuan. Ayang maulit pa ang sinapit nung nasapak siya ni Jasmine. Pakiramdam niya noon ay nakita siya ng mga bituin nang masalo niya ng pisngi niyang sapak ng dalaga. Kailangan na nating umalis dito, baka mamaya mabutan pa tayo ng may-ari. Pagkamalan pa tayong magnanakaw, ipahabol pa tayo sa aso. Nahabol na nga tayo ng bubuyog kanina. Ano ba kayang malas ang abutin ko pagkasama ka? Bulalas niya kay Kevin. Tumalim naman ang tingin sa kanya ni Kevin. Sabay sabing, malas? Anong malas? Ikaw itong nakabangga ng puno ng bahay ng mga bubuyog. At agad namang sabat sa kanya ni Jasmine na, abay, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko aabuti ng malas na to, ang lahat-lahat ng to. Nandoon na nga ako matiwasay na nakasakay sa taxi pauwi sa bahay. Tapos, bigla ka namang dumating. May pa-shortcut ka pang nalalaman. Tignan mo tuloy nangyari sa akin. Hay, ikaw talagang malas sa buhay ko, Kevin. Nagkadaletse-letse na yung buhay ko dahil sa'yo. Ganda-ganda na nga ng trabaho ko. Natanggal pa ako dahil kanino? Dahil sa'yo. Tapos, muntik pa masira ang beauty ko. Dahil din sa'yo. Paano kung nabutan tayo ng mga bubuyog? Sabog-sabog ang pagbumukha natin. Tapos ito pa, mapagkakamalan pa tayong magnanakaw. Kuda ng kuda si Jasmine na hindi niya alam na wala na pala si Kevin sa tabi niya. The moment pala na mag-umpisang tumalak ang dalaga, umalis na ito. Alam na alam niya kasing machine gun ang bunganga niya. Kaya ayan, agad niyang iniwan ng dalaga na parang baliw na nagsasalita mag-isa. Nahinto naman sa pagkakatalak ang dalaga nang lumingon ito at wala na si Kevin doon. Palingalinga na palingon-lingon ito pero wala siya. Siya na lang palang tao doon. Kaya napambundong hininga na lang siya at bumalik na naman ang gigil niya dito. Mahuli lang talaga kita mamayang kumag ka, humanda ka sa akin. Gigil na sabi niya habang dali-dali namang umalis sa bahay ni Iyon. Tinahak niya ang entrance at doon natanaw niya ang binata sa mismong gate. At nang makita siya ng binata ay pangiti-ngiti lang ito sa kanya na siya namang dumagdag palalo sa inis niya dito. Kaya dali-dali niyang pinuntahan ito. Andyan ka lang pala, humanda ka sa aking gago kang kumag ka. Isang sapak lang talaga, masampulan lang kita. Dali-dali na niya sanang babanatan ng binata nang bigla siyang napatigil. May kausap si Kevin sa entrance ng garden. Iyon pala ang may-ari ng lugar at pinapaliwanag ni Kevin ang nangyari sa kanila at ang kanilang sitwasyon.
Tugon naman ng matandang may-ari ng lugar na sira ang linya ng telepono sa lugar na ito. Kaya hindi niya matutulungan ang mga ito para makatawag. Pero pwede niyang bigyan ng libreng sakay ang dalawa papuntang bayan dahil may ihahatid naman siyang ibang paninda niyang prutas sa market. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Jasmine. Sa wakas, makakabalik na sila sa hotel at mabubuhay na rin siya ng matiwasay. O siya, larga! Sabay tapik ng mamang driver sa sasakyan. Agad naman sila sumampa sa likod ng farm truck. Hindi na bago kay Jasmine ang ganitong mga bagay dahil lumaki ito sa farm sa lugar nila. Bumulong naman si Kevin sa kanya at sa tanang buhay niya ay ngayon pa lang siya nakasakay ng ganito at ang maupo sa mga dayami. Weh! Di ka na naman pinayagan ng mama mo. Malamang, hindi ka talaga papayagan magasgasan pa yung baklang anak niya. Sabay roll eyes kay Kevin habang magkatabi silang naupo sa likod ng truck. Anong sabi mo? Ako? Bakla? Sabay lapit ng mukha sa dalaga. Inanakan kita dyan mananahimik ka. Natigilan naman si Jasmine dahil doon at napatalim ng titig sa binata. Para walang gulo ay nanahimik na lang ulit siya. Aso't pusa kasi talagang dalawa. Basta may hirit ang bawat isa sa kanila, abay hanggat walang mananahimik ay magsasagutan at magsasagutan silang dalawa. Balik naman sa hotel. Sa hotel ay di mapigilan mag-alala ni Olga para kay Jasmine. Tinatawagan niya ito pero hindi sumasagot ang dalaga. Paano ba naman? Naiwan niya ang gamit niya sa sasakyan nung hinabol sila ng mga bubuyog. Labis naman na pag-aalala niya at napapaisip siya kung ano na ang nangyari sa kaibigan. Kung nakauwi na ba ito sa mansyon o naabutan nito ni Kevin. Overthinking to the max ang inabot niya. Nang makita siya na nililigawan niya si Nilo ay agad naman siyang pinakalma. Isipin na lang nila ang magandang mangyayari. Sa ilang minutong pagbibiyahe, sa wakas ay narating na nila ang bayan. Doon na sila iniwan ng magsasaka. Sakto namang may mini store sa binabaan nila kaya doon ay makakatawag na rin sila at makakahingi ng tulong. Telepono agad ang inuna ni Kevin pagkapasok sa mini store. Agad niyang tinawagan ng pinsan at pinaalam ang sinapit. Maging ang pinsan ay nag-aalala din sa kanya. May usapan kasi silang magmi-meeting sila pero hindi nakarating si Kevin. Pinahanap niya sa staff ng hotel pero hindi mahagilap ang pinsan. Sinubukang tawagan pero hindi ma-reach. Ngayon alam niya na ganoon palang inabot ng pinsan. Agad naman siyang nagpadala ng tauhan para masundo si Kevin. Nakabili din sila ng t-shirt. Saktong nagpalit sila ng damit at siya namang dumating ang tauhan ng pinsan niya na siya namang sumundo sa kanila. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakarating na din sila sa hotel. Inafera naman ni Kevin si Jasmine ng room. Doon muna siya mananatili habang inaayos ang lahat. Isa sa mga luxury room iyon ng hotel. At dahil ng pagod niya mula kanina pang umaga, ay matiwasan niyang hiniga ang katawan at di niya namalayang nakatulog na lang siya. Lumipas na ang hapon at inabot na ng dinner time. Pero labis pa din ang pag-aalala ng kaibigan niya sa kanya. Paano? Hindi niya makontak ito. Masarap ang tulog niya sa room na tinutuluyan niya. Samantalang hindi mapakali si Olga kung kamusta na ang lagay niya. Naalimpungatan naman si Jasmine sa kanyang pagkakatulog. Unti-unti niyang inuunat-unat ang katawan at inaalala ang kaibigan. Sakto lang gising niya nang maya-maya ay isang katok ang narinig niya mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Tamang pagbukas niya ay bumungad sa kanya isang staff ng hotel at inabot ang mga ilang paper bag. Laman nitong ilang kapirasong damit na maaari niyang gamitin dahil hindi pa naibabalik ang mga gamit niya na nandoon sa sasakyan. Pinadala iyon ni Kevin sa kwarto niya. Agad naman niyang tinignan isa-isa ang mga magagandang damit at pumili na maisusuot. Niisip niya agad na puntahan ng kaibigan. Alam niyang nag-aalala na ito sa kanya. Nang handa na siyang umalis, ay ginamit niya ang telepono ng hotel para tawagan ng kaibigan. At magkita sila sa pinag-usapang lugar. Mahigpit na yakap naman na binungod nilang magkaibigan sa isa't isa. Tila parang bulang naglaho ang pag-aalala ni Olga sa kaibigan. At walang pakundangan tinanong agad niya si Jasmine kung ano nga ba ang mga nangyari. Agad naman niya kinuwento kay Olga ang mga nangyari para kahit papaano ay mabawas-bawasan ang pag-aalala niya. Ikinuwento ni Jasmine ang lahat-lahat ng sinapit niya kay Kevin. Magmula nung kinidnap siya ng binata. At imbis na magalit ang kaibigan o manggigil sa binata, tila natawa pa ito na parang kinikilig sa kwento niya. Kumunot noon naman siya sa reaksyon ni Olga. Anong nakakatawa? Sambit niya
habang kunot-noo pa din ito sa harap ng kaibigan. Napatuloy pa rin ang ngisi. Olga, hindi ba dapat kasuklaman mo yun dahil sa ginawa niya? Alam mo, ikaw, tatanda kang dalaga. Hindi ka ba kinikilig sa nangyari sa inyo? Ang sweet kaya. Tugon sa kanya ni Olga. Asa ng sweet doon, Aber? Taas niyo niyang hirit sa kaibigan. Ang sweet kaya na tumatakbo kayong magkahawak ang kamay? Sambit ni Olga na agad niya namang pinutol. May bubuyog. Asan sweet doon? Paliwanag niya sa kaibigan. Ang sweet din kaya na hindi kanya pinabayaan sa tubig. Hindi ka marunong lumangoy. Dagdag pa ni Olga. Ano ka ba, bruha? Hindi na nga marunong umakit ng puno yun. Kung siya nag-enjoy sa nangyari sa amin, abay ako, kalbaryong inabot ko. Kamunti ka na nga masirang ganda ko dahil sa lalaking yun? Okay lang yan. Kasama mo naman ang Prince Charming mo. Dagdag na tugon ni Olga. Natapos ang kwentuhan nilang dalawa na sakto namang nagkasalubong silang apat. Si Jasmine at si Olga, si Kevin at ang pinsan ni Kevin na si Troy. Siya ang namamahala sa hotel. Mabuti naman ay kaagad na pinakilala ni Kevin ang dalawa sa kanyang pinsan. Troy, si Jasmine, ang nakabangga ng kotse ng guest. Nanlaki naman ang mata ni Jasmine sa sinabi ni Kevin. Aba, wala siyang pambayad kung sakaling sisingilin siya. Samantalang pangiti-ngiti ulit itong si Kevin habang siya ay kabado na. Palabiro talaga itong pinsan ko. Pasensya ka na sa nangyari, Jasmine. Ayos na ang lahat. Nasa kwarto mo na din ang mga gamit mo. You can stay all you want until summer. Bilang excuse na din sa ginawa ng pinsan ko. At balik ka na rin sa trabaho. Ang mga katagang salitang sinabi ni Troy na bumunot ng stress niya sa buong katawan niya pati kaluluwa. Sa wakas, may tao na ring mabait at responsable ang hinulog sa kanya ng langit. Matapos nun, ay tumuloy na sila ni Troy sa lakad nila at naiwan naman nakangiti ang dalaga habang tinititigan si Troy na naglalakad papalayo sa kanila. Ngiting makilig ang gumuhit sa kanyang muka. Bigla namang napawi ito nang isang boses ang bumulong sa kanyang tenga. Kinabahan ka dun, no? Tumalim agad ang pagkakatitig niya sa lalaking bumubulong sa kanyang tenga. Si Kevin kasi iyon, panira ng moment niya. Panibagong kilig dala ni Troy. Dito na ba magsisimulang magselos si Kevin? Abangan! Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsak kapupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!